yung birthday greetings. I didn't sana want to talk about it kasi parang hindi public yun eh. However, well, it's out there. Ang problema nga dun sa birthday greetings ni First Lady kay PCSO chair ay medyo ang lawak ng lugar para ma-misinterpret or para ma-interpret correctly o kaya isipin na napaka-insensitive noon. So, naiintindihan ko talaga yung mga reactions ng tao tungkol doon. Tapos, ipapatong pa yan doon sa, doon sa concert and so on. So, nakikita nga natin na medyo delayed yung mga defenses dito, doon sa concert and so on. Ano lang ang defenses nila? Well, of course, tama naman. Legal naman yung paggamit ng helicopter. Diba? Pwede naman siyang gumamit nun even if it's for R&R, the president is entitled to his downtime and so on. Yun nga lang, medyo tone deaf at parang kulang na lang kawayan niya yung mga taong stuck in traffic, samantalang siya yung lilipad, habang nag-i-expect naman ng taong bayan na gumawa naman ng hakbang para malutas ito. Or at the very least, hindi na huwag naman ipangalandakan sa atin o ipamuka dun sa mga nag-aantay, yung mga those people stuck in traffic na itong presidente natin, special masyado. Gandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Ito po ang Luminous. Alright, good evening. So, ang daming nangyayari in case you haven't noticed. In the past, 1 or 2 days lang. Today, ang dami rin pong nangyari. So, medyo lalagyan natin ng konteksto itong mga pangyayaring ito. Lalong-lalo na kasi may mga ongoing events pati in the background. So, right. First, so, nagkaroon ng over the past 2 weeks, okay, we will discuss on point muna tayo yung topic na naka-talk for the day. Kasi ang tendency natin during live is to answer questions tapos dire-diretso na yun, madidistract na tayo. So let's finish this one off first. So first, nagkaroon, of course, there were discussions, there were people making statements tungkol dito sa Chacha. So, and in the past 2 weeks, napuntirya na si Speaker Romualdez and Congress are directly responsible for the People's Initiative. Pero even up to today, dinideny pa ni Speaker Romualdez yan. Halimbawa, merong statement si Senator Bato na bakit wala man lang daw pasabi and nothing is being made clear. Sabi ni, hang on, Bini? Okay, yeah, my cats are all in one room now. All right, give me 2 minutes. Bini, why are you here? Outside, out. Go. Not today. Good boy. See you. If I didn't do that, kasi, see, that's Bini. He's the dad of Kenny who's missing. So, Bini is being territorial, kaya napakaingay. So, alright. So, nagsalita si Senator Bato and was wondering, ano ba nangyayari dito? So, binanggit din niya na may isang congressman na umamin na nga na ang initiative dito sa People's Initiative ay nanggaling kay Speaker Romualdez mismo. Ngayon, kinuhaan ng comment si Speaker Romualdez at ang sagot lang niya is, I don't respond to... Wala siyang sinagot. Ang sinabi lang niya is, tinanong siya ng reporter, did you give any orders? The Senator Bato says that a congressman told him that you're spearheading or you're at the forefront dito sa People's Initiative. And he says something about denying it and the reporter pursues it. Sinabi sa GMA ito. Sabi ng reporter, but did you give any orders? Sagot niya, no, there are no orders. Tapos sabi niya, I don't know, he didn't mention a congressman, I won't respond to ganyan. So, medyo malabo, very indirect. Okay? So, hindi siya sumagot. Basically, hindi siya sumagot. Before this, ito Senator Amy who was saying na ang mga nagte-text doon sa mga tao on the ground tungkol sa People's Initiative ay puro staff ni Speaker. Although, sinasabi ni Senator Amy, syempre, people will think that he is at the forefront of this, na siya yung may pasimuno. But at the same time, in-explain niya that President BBM does not want charter change. She asked him before, ako personally, I asked him before, and he said, this is not the time for it. Ang dami munang kailangan gawin, and therefore, bago mag-charter change, kailangan may aayusin pa muna na kung ano-ano. Alright? So,
But at the same time, before that, it was Congressman Pulong who was saying that the Baweños are not for sale, claiming that yun nga, the charter change initiative, the People's Initiative was too, how do you call this, blatant, binibili nga yung mga signatures. So ang sumagot, so dahil napupuntirya na ang House, dito sinagot ito ni Congressman Saldico. And unfortunately, walang logic yung sagot ni Congressman Saldico. Ang sinabi niya ay, instead of answering whether or not pasimuno nga ito ng Kongreso at ganun nga ang nangyayari, instead, inatake niya si Congressman Pulong saying na, oh, nasan yung 51 billion? Bakit binaha ang Davao kung ginamit niyo talaga ng tama yung pera na yon? I think he's not very clear dun sa mga jurisdictions. And he goes on to attack also Congressman Edsel Lagman, who filed a petition before the Supreme Court questioning the insertions of Congress. So, nakikita natin medyo umiingay na. In the meantime, may mga statements din si Secretary Boying Remulla at sinabi niya na pag pumasok daw ang mga taga-ICC dito, assuming na hindi pa nga pumupunta, although former Senator Trillanes says otherwise, so, there's nothing illegal with them coming. If they're not doing anything illegal, of course they can come in. Ang interpretation nito, sabi ni Senator Harry Roque, is that they will cooperate with an investigation. And in fact, sabi ni Sec Boying, getting statements, getting evidence, that's okay. It's not illegal daw. But they need to clarify daw certain issues. So sa madaling sabi, okay lang. So, tapos, in addition to that, may meeting si Speaker Romualdez with some retired generals. So, ang mga retired AFP generals, 22 silang pumunta doon sa bakit ang hina ng internet. 22 silang pumunta kay Speaker and they vowed support for the Marcos administration. Okay? So, nag-vow sila, they were vowing support for the Marcos administration and so on. In the meantime, si VP Inday Sara naman mentions that she is running for office. Baka hindi daw tumakbo ang mga kapatid niya, pero siya daw tatakbo. Parang in-announce na niya natatakbo siya. So ang backdrop nito ay mayroong People's Initiative, may charter change. The President has expressed that he thinks that the Senate should issue a resolution and there should be cooperation between the two chambers of Congress, and then limit the charter change, if any, to economic provisions. To which, babalikan natin yung sinabi ni Senator Amy Marcos na ito namang Kongreso, wala naman sinasabi sila kung ano ang babaguhin. Binanggit nila economic provisions. O edi sige, economic provisions. Ano economic provisions ang gusto ninyong baguhin? Wala din naman. Sa madaling sabi, rumaragsa pa rin ang issue ng charter change. But at the same time, nakikita natin na nagiging lantaran na rin ang pag-aatake sa mga Duterte, especially, of course, nauna na yung kay Inday Sara, so now, si Congressman Pulong naman ang ina-attack. So, ay po kay John? So, iyon, sabi ni Xiaobian, what's your opinion sa pahayag ni Inday na tatakbo siya sa next elections? Well, I think that is presumed, di ba? We all know that as Vice President, every Vice President gets asked whether or not they're going to run for the presidency. The only person, I think, who did not respond in the affirmative was Vice President Noli de Castro. Now, the announcement of VP Inday was calculated to elicit questions talaga kasi hindi naman niya sinabi kung anong itatakbo niya. Pero dahil ang kausap niya ay mga taga Davao, mayroong ibang na nag-iisip na baka bumalik siya sa pagka-mayor. So, yun. Wala naman what is controversial about that is only that it was so open-ended. So, sabi ni Xiaobian, what if local election po ibig sabihin niya? So, that's really up to her. Di ba? If she runs for local elections, then we will have to find another presidential candidate to back. Ganun naman talaga ang buhay. Siyempre, hindi natin mapipilit siya kung ayaw niya. Gayunpaman, wala naman siyang specific na sinabi. So maybe we should cross that bridge when we get to it. Sabi ni Pao, di ko po maintindihan, hindi ba naiisip ng mga ito yung backlash na kasunod kapag ikukulong si Tatay Digong and friends? Parang ang manhid ng utak ng mga ito. Well, si Sec Harry, former Spokes Harry, ang nag-interpret ng mga sinabi ni Sec Boying that, ano ba to? Ayan.
ang interpretation niya is magko-cooperate na nga. Well, in fact, yun ang sinabi, so magko-cooperate na daw. So hindi na po ito simply they're just letting in. Passive yan eh. Yung, sige, kung wala silang masamang hangarin, edi sige, pwede naman silang pumasok. Kung mag-gather sila ng ebidensya, sige, pwede naman silang pumasok kasi hindi yan, hindi naman yan illegal. Sinasabi naman ni Spokes Harry is that ito ay what do you call this? Ito ay indication na ang highest level kasi of cooperation would be to serve the warrant of arrest if such a warrant should be issued by the ICC. Okay, so, ang interpretation nga ni Spokes Harry dyan ay tapos na ang unity team. So, para dun sa mga nagtanong tungkol dun sa letter ng mga PMAers, this was issued in December 30 last year. Nakita ko na po ito pero kukunti lang ang pumirma. And it doesn't look like it was signed by the same group of people who signed the letter of December 13, kung di po ako nagkakamali. So yung first letter was more strongly worded, itong second letter was more conciliatory and cooperative. Kasi at the end of it, sinasabi na we support the President because his success or his failure will be on us. Okay? Hindi naman, this was more, please have a look at this, fire DOF Secretary, DOF Secretary Benjoc, because immediately siya po yung endorse ng Maharlika Investment Fund. At yung endorsement niya included the immediate transfer from Land Bank and DBP of their ilang billion, 75 billion each yata. At immediately na-deprive yung mga kliyente ng mga ito, even if the Maharlika Investment Fund had not yet undertaken operations. Hindi pa nag-uumpisa yung operations pero nilipat na yung pera because that's what was in the law, which was endorsed strongly by Secretary of Finance, former Secretary of Finance Benjoc. Ang interesting about this also is that it was also Secretary Jokno who strongly pushed for a very stringent pension fund contribution from active service military personnel, current active service military personnel. And he was very tone deaf dun sa mga sagot ng ating mga sundalo na it will not be sufficient anymore. Kung ang laki ng ikakaltas ninyo, we don't mind. Magkakaltas kayo para sa pension namin. Understandable yan. Pero kung hindi ninyo i-increase yung sweldo namin, pero kakaltasan nyo, nababalik lang dun sa dating problema na napakaliit ng take-home nila at hindi nila kakayanin magpaaral ng mga anak nila o magsustento ng isang pamilya. Okay. Ano yung update sa Maharlika Fund? Wala pa po kasi sabi ni Mommy Bell sa TikTok, wala pa po dahil nag-organize pa lang sila. And usually it takes an organization, a new government agency, at least 6 months to organize. So, in the meantime, nasa kanila na po yung mga deposits ng Land Bank at saka DBP na hindi pa nila maaaring i-invest and so natutulog ang 150 billion. Sabi ni Seferino, wala naman jurisdiction ng ICC sa Pilipinas dahil may justice system at hindi na member. Okay, that is not a shield. Okay, itong sinasabi ninyo, wala naman jurisdiction at ganyan. Totoo yan. So, but that is a substantive argument, meaning you can raise that argument during the hearing. Not before that. You cannot use that as a shield kung babasahin yung plain meaning ng Rome Statute. So, ang primary defense talaga natin dyan, of course, is the lack of jurisdiction and the fact that we are no longer with the ICC. However, pag sakasakaling yan ang ipresenta natin na argumento, sasabihin ng ICC, it is quite possible sasabihin ng ICC, you raise that during the hearing. So, posible na kung magko-cooperate ang Marcos administration dito, the possibility of an investigation, lalo na kung hindi tayo magpa-participate dyan sa investigation at hindi pa tayo makakapag-presenta ng ebidensya doon sa preliminary matters, then yung participation ng Philippine government will be crucial. In other words, pag winave ng Philippine government yung argument natin on jurisdiction, simply by letting them in and recognizing the warrant of arrest, tapos na. Diba? So mahalaga 'yon. Pag sinabi ng Philippine government, hindi sige, okay lang, meron kayong jurisdiction sa amin. That is the primary defense, diba? So we have to think about that. So ibig sabihin din dito sa mga statements ni Secretary Boying Remulla is that the Philippine government in all likelihood waives that jurisdiction because jurisdiction is an issue that can be waived.
Sabi ni Ma'am Bell, sana tinuloy na lang po Mindanao project. Sayang naman maganda project para sa Mindanao. Are you talking about the claims? Actually, ano lang, parang suspended indefinitely kasi wala pa daw pondo. Sabi ni Tears Ormo, so ask ko lang bakit pinag-aaway. Teka, you're assuming na may nagmamanipulate para mag-away yung dalawa. I think that most people are simply reacting to each other. So halimbawa, itong Marcos administration, particularly si Speaker Romualdez, ay nakipag-meeting nga sa 22 ng mga general matapos, syempre, noong early December 13, kung di ako nagkakamali, nag-issue ng manifestation o sulat ang ilang mga retirees or former mga alumni ng TMA na nagrereklamo tungkol dun sa blatant disregard of individual rights na nangyayari doon sa Kongreso during the franchise hearing of SMNI. At isa pa po yun, by the way, in-extend po daw ang suspension ng SMNI. Ito po ay maaaring i-contest ng kanilang mga abogado ng SMNI kasi medyo arbitrary po yun. So, wala po akong nakikita, Mr. Tirso Hermoso, na may party na nagpipilit na mag-away ang dalawang kampong ito. Natural, magre-react ang mga sumusuporta dun sa mga Duterte, dun sa mga pangyayari o mga issues that they raised against Vice President Inday, the ICC issue of former President Duterte, and now itong out and out, very illogical statements ni Congressman Saldico, who admits na wala siyang ebidensya against Congressman Pulong and relies purely on hearsay. So pag nakita ninyo yung kanyang mga statements, maliwanag na it is an attack that has no evidence, that is all based on hearsay, and is still just about to investigate. So, hindi po. Anong pinag-aaway? Yan ay nang-aaway. Yung action ng ganyan ay nang-aaway. Diba? Walang pinag-aaway. So, I think that the verb is incorrect. Uulitin ko, binanggit ko na kanina, nakikita ko na naman yung mga tanong ng mga nalilate. Loko lang. Okay, sinabi ni VP Inday na tatakbo siya sa susunod na eleksyon. Pero wala naman siya pong sinasabi na posisyon. And this is really, for me yung ganyang ka-vague na statement ay maliwanag na nag-e-elicit ng reaction. Or nagsasabi na, well, definitely tatakbo ako. Bahala na muna kayo mag-isip kung ano yon. At any rate, ang sinasabi niya ay tatakbo siya para magserbisyo. Ito sabi ni Xiaomian, yung bridge namin dito dapat 2022 tapos na pero na-extend ng 2024. Actually, ang sinundan ko nga ay yung mga train pero lahat po ng train projects ay delayed. Except for those that were almost completed, 90% completed noong 2022, medyo natagalan pa rin ng konti, although I understand matatapos on time within the year daw. Ewan po. Sabi ni Ma'am Cheryl, malamang babalik siya sa Davao City as mayor. Or maybe she's de-escalating tensions. Diba? Kasi nagiging tense. Kung hindi nyo ba, ewan ko kung napapansin niyo. Halimbawa, dito sa atin, very active ang mga trolls and they're not engaging in any discussions. They're just calling us traitors, calling us stupid, calling us ugly, and so on. So there are no real discussions, but they are consistent and relentless. So, nararamdaman naman din, of course, ni VP Inday that the issues they're already being raised against them and they're very, very quickly being raised. Ang purpose, of course, dito is to destroy their ability to field candidates for the 2025 elections. Candidates that will support the VP, that will support a challenge to Speaker Romualdez's ambitions to run for president in 2028. Right? Sabi ni Sid, di ba po Romualdez ang isa sa nakasira sa dating Pangulong Marcos tapos mauulit naman sa anak? Well, hindi ako naniniwala na sa guilt by association. Just because the speaker is a Romualdez, we cannot assume that the issues in the first Marcos administration will be repeated simply because he is a Romualdez. Tignan natin yung ginagawa niya. Halimbawa, yung pag-challenge sa confidential funds ni VP Inday ay nangyari in the House first under the leadership of Speaker Romualdez. Itong People's Initiative ay lahat ng daliri po ay nakaturo kay Speaker na siya ang pasimuno nito. At pasimuno ng pagpapalawak ng mga powers ng Kongreso, ng lower house, ng House of Representatives as against the Senate, and para sila ay makakapag-propose ng pagbabago sa saligang batas ng halos sila lang.
'Di ba? Magiging lip service na lang yung sa yung sa Senado kasi mawa-water down na yung votes nila. Sabi ni Ren Aguilar, di po kami papayag magalaw si PRD, period. Naiintindihan ko yan. And in fact, actually, it is very destabilizing. Yung mga statements ni Sec Boying are very destabilizing. Alam nila na may epekto ito. However, iba po maikli yung kanyang iniisip eh. Ang iniisip niya is to check. Ang intention dito, ang political intention dito ay para i-check si Presidente Duterte, former President Duterte, so that he will not have ambitions of putting in his daughter. Diba? Yan yung mga dyan, yan yung mga subtext dito. Bakit sila matatakot kay former President Duterte? Why is there a need to check him? To make sure na hindi siya masyadong makagalaw and so on. It's because they feel that his influence is very profound and that influence will be further expanded if VP Inday's current good standing continues. So kailangan masira silang lahat nang sa gayon virtually unopposed to Speaker Romualdez. Now, for some background, the way it's shaping up is ito po talaga ang leadership, ang style ni Speaker Romualdez. Gustong-gusto niya tumatakbo ng unopposed. Ganun po ang kanyang track record sa Leyte. Either unopposed siya or biglang mawawala yung kanyang kalaban. Okay? So, the actions we can see here are consistent with his strategy doon sa pagtatakbo niya sa Kongreso. Gusto niya ay nalilimita yung kanyang mga kompetensya. This is standard ha. Any politician of course would want to do this. Ang problema kay Speaker Romualdez is matagal na niyang ginagawa at kapansin-pansin. At dito, he is also trying to eliminate or minimize his competition by going after the entire family. Kasi pamilya yan lahat sila may spheres of influence. Sabi ni Arden, sinuko na ba daw ni Zubiri ang Senado sa ambisyon ni Tambal? Well, I don't know. Actually, medyo tahimik siya eh. But I think na he is counting on what the President said. Ito ang problema. Sabi nga ng Pangulo, wag na yung People's Initiative, masyadong divisive yan. Lalong-lalo na, ang hinihingi dito ay is to expand the powers of Congress and minimize the vote, water down the vote of the Senate. Which means that itong Kongreso, yung House of Representatives, will have wider powers to propose the changes into the Constitution. Sabi ni Happy Fam, I'm just praying na hindi magtagumpay ang pagsira sa buong Pilipinas. Sabi naman ni Jackie, he can do his own strategy but the former president is still the master of the game. Totoo yan. Sabi ni Ma'am Gina Fe, good late night. Sobrang nakakagigil itong present Congress at administration. FL, parang yung birthday greetings. I didn't sana want to talk about it kasi parang hindi public yun eh. However, it's out there. Ang problema nga dun sa birthday greetings ni First Lady kay PCSO Chair, ay medyo ang lawak ng lugar para ma-misinterpret or para ma-interpret correctly o kaya isipin na napaka-insensitive noon. So, naiintindihan ko talaga yung mga reactions ng tao tungkol doon. Tapos, ipapatong pa yan doon sa, doon sa concert and so on. So, nakikita nga natin na medyo delayed yung mga defenses dito doon sa concert and so on. Ano lang ang defenses nila? Well, of course, tama naman. Legal naman yung paggamit ng helicopter. Diba? Pwede naman siyang gumamit nun even if it's for R&R, the president is entitled to his downtime and so on. Yun nga lang, medyo tone deaf at parang kulang na lang kawayan niya yung mga taong stuck in traffic samantalang siya yung lilipad habang nag-i-expect naman ng taong bayan na gumawa naman ng hakbang para malutas ito. Or at the very least, hindi na huwag naman ipangalandakan sa atin o ipabuka dun sa mga nag-aantay, those people stuck in traffic na itong presidente natin, special masyado. In addition to which, syempre, rumaragsa pa rin ang issue ng PCSO. So, lahat po yan ay naiipon. So, sa gitna ng lahat ng ito, nagsa-charter change. So, muli ang ating mantra, pagkain, tubig, kuryente, lahat ng kailangan natin para mag-survive, transportation, internet, which is now recognized by the UN as a human right. Lahat ito, mataas o may problema, may kakulangan.
hindi naman sa ini-expect natin na matapos ang presidente sa lahat ng mga proyekto within the first 2 years. Pero sana nakikita natin na may galaw. Sana in the first few months, meron na nakikita na accomplishments. Kasi we had come to expect that. Ngayon, ano pa? Hi po, ano bang pwedeng gawin, sabi ni Eduardo, ng mga Pilipino para maalis ang mga kawatan sa gobyerno? Alam mo, marami tayong batas tungkol dito sa sa corruption and so on. Kaya lang, ang problema, kasi tinatanggap din natin very powerful ang ating mga opisyales. At naiintindihan po talagang powerful ang ating mga opisyales. Pero, di ba, kahit kinikilala natin yung power nila over us, hindi na titinag naman itong mga to at hindi sila nagbibigay ng tunay na serbisyo. At kumbaga tayo, mababa na nga yung standards natin sa serbisyo, tumaas na lang in the last administration. So ngayon, we are left very frustrated at the slow pace of development. Alam niyo kung hindi na una si Presidente Duterte kay Presidente Marcos, baka mas mahaba pa pasensya natin. Pero on certain things like, yun na nga, nag-concert habang may disaster sa Davao. Ito pa yung masama nun Davao yung disaster. So parang parang ang lumalabas is, we don't care about you, Davao kayo Parang ganun Ito pa nga si Congressman Saldi, meron pa siyang sinasabi na, ang tawag kasi dyan, the Holy Land of Davao. Dami-dami nilang pera nung panahon ni Duterte. Well, sure. Pero hindi niyo ba gagawing Holy Land ang Ilocos? Kasi huwag natin kakalimutan, in the first Marcos administration, ang Holy Land was the Ilocos region. Di ba? Sabi ni siya, for me, it's all about empathy. Well, I agree. It is all about empathy. It's about sensitivity. It's about the fact that you, a public servant, service is expected from you. Diba? Instead, we are treated to image after image after image of the family enjoying themselves. It's not a crime to enjoy yourself, but there's a disaster going on in the country and service is expected. Sabi ni Baby Advincula, bakit po nangyari kay Estrada na padili po na ibaba dahil sa taong bayan nun? Uy, ma'am, hindi po. Dato sa kudeta. Bata pa ako noon, natatandaan ko, bakit ngayon po lantaran na wala pa rin nangyayari, wala pong ginawa para panagutan nito. Pinagplanuhan po si Erap. Opo, pinagplanuhan po siya ni former President GMA na nag-usap sila ng mga general na mag-withdraw sila ng suporta. At tiniming nila kasi yung mga inalagaan din kasi ni Erap ang military. Gayun pa man, yung mga mandirigma, lahat nasa Mindanao at the time. Yung mga Marines at yung mga Scout Rangers na nasa panig niya. So, tiniming talaga na, magkaroon ng mga rallies and so on. So, yung ibang mga rallies dyan ay pinondohan yan. So, hindi yun, that was not a spontaneous, outpouring of outrage. Kasi sa totoo lang, maliit na bagay yung letter at yung sealed envelope dun sa impeachment ni Erap. At nung ito ay binuksan, it turns out na hindi ganun katindi yung evidentiary niya, yung effect ng ebidensya na yon. Sabi ni Cedric Lau, sino ba nagpalaya kay GMA? Si Duterte? Actually, laya na siya noon kasi nanalo na siya sa kaso niya Sabi ni John Sandoval, oh my God, ganun ba nangyari kay Erap? Kausapin niya yung mga military. Sabi ni Super Ate, tahimik ngayon si GMA, yan ang nakakatakot, read between the lines. Nakakatakot ba yon? I think, on my end based on what I can see, yung last time na nagsalita siya was before na-threaten siya. Na-threaten siya, na iniimbestigahan siya para doon sa Malampaya funds, on the Malampaya funds. After that, sunod-sunod yung kanyang statements na, she bows to the Speaker of the House. She has no quarrel with him. She has no intention of running for Speaker. Puro appeasement ang statements ni former President GMA, ni Congresswoman GMA. So, anong nakakatakot doon? She's trying to appease the powers. Ito, sabi ni Ma'am Stephanie, yes, naalala ko yun. Nung high school ako, may parental consent form days before para dalhin kami sa EDSA para ipababa si Erap. See, there you go. Sabi ni Nigel,
I don't like signing in with that PI. The Filipinos should understand first what is PI and Cha-Cha. Correct. Okay, so now let's go into the heart of what charter change is about. Diba? Kung tayo ay so ang napansin nga natin is that nag-usap na ang presidente at saka si Senate President Mig Zubiri at nag-suggest ang presidente, o sige, gawa kayo ng resolution, mag-usap kayo, mag-cooperate, coordinate kayo dun sa resolution. Nangako naman si Speaker Martin na kapag nagawa yung resolution, ay yun, mag-cooperate sila at sila din ipapasa nila the same resolution. At ang resolution na to ay nag-identify ng 3 issue dun sa economic provisions ng ating saligang batas. Unfortunately, hindi nga reflective of dun sa mga hinihingi ng mga negosyante at hindi rin indicative dun sa foreign direct investments. Hindi rin siya about the foreign direct investments except dun sa mga areas na medyo kakaiba kasi wala naman outbreak o wala naman outpouring of demands na kailangan merong foreign direct investment sa advertising at saka sa education. Tapos babaguhin uli yung Public Utilities Act. Tapos ang gusto nila is unless otherwise provided by law, which means that they can put in anything they want in a law. Okay? So given that situation, parang tinutuloy na ng Kongreso o ng House of Representatives itong signature campaign. So ngayon, mayroong ng mga ibang tao na nagbibigay ng opinion. Halimbawa si election lawyer, Romy Macadintal, sinasabi niya, walang value yung mga signatures niyan at itong COMELEC hindi dapat nagsasabi na tatanggapin namin yan. Kasi para kay Attorney Macadintal, kailangan mayroon munang how do you call this? Dapat informed yung signature campaign. Kailangan may campaign bago yung signature. So, kailangan informed ang mga tao. So, same kami ng position on that one. Lahat tayo, kung gusto natin may babaguhin sa saligang batas, kailangan naiintindihan natin una kung ano yung problema na sinasagot natin sa pagbabago ng saligang batas. Hindi naman pwede feel ko lang, baguhin na natin to. Hindi din po ebidensya yung sinasabing, tignan nyo, wala tayong foreign direct investments and therefore the Constitution has to be changed. Doesn't work that way. Yeah? Kung kunwari, baguhin ko ngayon sa ligang batas, pero ang gagawin ko lang ay i-expand ang power ng Kongreso to propose amendments. Paano yung nakasagot ng foreign direct investments? Tinatanong ni Dwayne Candelaria, pwede bang ma-impeach ng taong bayan si Romualdez? Hindi po kasi impeachable official ang mga kongresista. Tapos, ang masakit niyan, wala din pong recall elections para sa kanila. Sasama po ba kayo sa January 28 rally? May rally sa 28. Nananawagan po kasi ang PCO. Hindi rally. Hindi yan rally. Sorry, baby. Naipit yung tail ng Hindi po yung rally. Yan po ang launch ng Bagong Pilipinas. Yung kanilang branding campaign. Pero this time, dati kasi ang may hawak ng branding campaign na yan ay ang PCO, ang Presidential Communications Office. Ngayon po ay nanilipat na ito sa pamumuno ng DILG, kung kaya't ang mga dadating ay mga taga-barangay at saka mga kawalite ng gobyerno and so on. So, nagbigay ng notice dun sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno na magka-kick-off rally para dito sa Bagong Pilipinas. Diba? Imbis na Bagong Lipunan, Bagong Pilipinas. Pero nag-start nga ito as a branding campaign. Ngayon, ang pagkaintindi ko rin, ang ilo-launch nila ay yung Bagong Pilipinas para sa Bagong Tupad. So yung Tupad po ay isang parang temporary work program para maibsan ang kahirapan ng mga tao who are in emergency situations. Sabi ni J.A. Bautista, can the People's Initiative abolish a Congress? Ang sabi po kasi ng ating Korte Suprema, nag-distinguish sila kasi kung revisions, which is like the change of the system, then hindi po pwedeng People's Initiative yan. Kailangan yan na pag-uusapan at kailangan yan, ideally nga, ay convention. So, muli, ipo-point out natin at the risk of repeating myself so many times, ang People's Initiative, kailangan yung rules niya ay magbibigay ng period para ikampanya yan. Kailangan may petition muna. Yan ang sinasabi ni Attorney Macadintal. Kailangan mauna yung petition, hindi mauna yung signatures. So pag nauna yung petition, magsiset ng parang period ang COMELEC
kung kailan pwedeng maglantaran ng ng issues and so on, at magkaroon ng information campaign para nang sa ganun ma-achieve yung first requirement na 12% total registered voters, with at least each district having 3% of the affirmative signatures. Right. Sabi ni John Fitz, meron bang possibility na manghimasok ang ICC soon? If mangyari ito, anong possible na gulong ma-encounter? Well, posible yan kung ang ating gobyerno mismo ang papayag. Kasi kung hindi naman tayo papayag, hindi yan makakapasok sa atin. Kasi may soberanya nga tayo, lalong-lalo na territorial sovereignty. Sabi ni Romeo Peligro, maturity-wise, mas mature pa ata ang dating Pangulong Noynoy kahit naglalaro ito ng video games, yung mga issues na siya talaga nagpapaliwanag. Ngayon, parang nakamute po. Oo nga eh. He lets other people do the talking, which is unusual because leadership demands your presence. At ang presence mo is sometimes expressed through your statements. You have to talk to the people, di ba? Parang ito, di kayo nagkakaintindihan ng tatay nyo, so sumbong ka sa nanay mo, ma, si Papa ganito. Sabi mo tatay mo, mag-usap kayong mag-ama. Hindi naman pwedeng yung sumbungan kayo ng sumbungan kung kanino. Hindi naman pala, hindi kayo nagkakaliwanagan. Sabi ni Chef, pwede po ba tanggihan ni BBM ng PSG to use the helicopter? Opo, pero it's possible na sasabihan ng PSG na sir, huwag kayong pumunta sa concert. Masyadong delikado. Kung bailan. Of course, pwede. Siya yung presidente. Pero ang PSG, pwede naman silang pumayag na, o sige, lang, kasi boss pa rin nilang presidente. Sabi ni Mel Guyver, dapat yata si BBM ang gumamit ng slogan na tahimik lang kaysa kay Senator Villar. I guess. Sabi ni Mac Bernardes, totoo bang tatakbo lang si Tatay Diggs kung kinakailangan? Opo. Yun ang sinabi niya. Consistent naman siya. He says that he's retired. Tapos na. Nagwa na nga siya sa pagka-presidente. Pero, if the nation requires it, kung kailangan siya ng bayan, edi tatakbo siya. Sabi ni Daniel, nag-executive hearing si Tulfo at Mel Robles tungkol sa winners ng loto. Ibubulgal ba niya ito sa Thursday just in case hindi siya natapalan ng Diyos ko guys, hinay-hinay. Well, titignan natin. Wala tayong bolang kristal. Titignan natin kung kung may kasunduan sila. Sabi ni Shamrock, magbabayad pa rin kaya si FPRD ng buwis. Di ba nagsabi siya na hindi na daw siya magbabayad habang walang disbursement report ang Kongreso? Well, unang-una, Shamrock, kailangan natin malaman kung siya ay may income pa. So kung kunwari ang income niya ay nanggagaling sa bangko, sa interest ng mga deposits niya sa bangko, automatic deduction yung nun, yung tax nun. Kung bumibili siya, automatic naman yung pagbayad ng VAT. Pero dun sa income tax, kung wala na siyang income, in the sense na hindi na siya nagtatrabaho, then hindi po siya kailangan magbayad ng income taxes niya. Di ba? Tapos na walang Ngayon, kung may kinikita pa rin siya, then titingnan natin kung may filing siya. Pero ang alam ko, hindi na siya magpa-file. Hi kay Ma'am Marlene, she's in the Netherlands. Sabi naman ni Ma'am Pinay, speaking of Villar, may mga umiikot na video si Senator Mark dito sa YT. Ang agang magparamdam para sa susunod na pangangampanya. Teka, ano bang tinatakbo niya? Di ba kailan lang siya naging senador? Hindi ba 2022 siya tumakbo? Tama po ba yun? Okay. Ano lang po, just cleaning up the comment section. Okay. Alright, so, ayun.
Sabi ni Gina Fe, kung kailangan daw ni Tatay Diggs ang boses niya, kung kailangan daw ang boses ni Tatay Diggs para sa taong bayan, yes, he runs for senator, but I like VP than President si daughter, di ba? Attorney Strong PH tayo. Well, I think that they will decide that which is better for them as well as which is better for the country. Sana magkatugma. The early campaign, sabi ni Ma'am Cheryl, the better para sa mga politiko. Well, it doesn't always work eh, yun yung problema, di ba? Merong iba dyan, from day one, nangangampanya na, talo pa rin. Ay, napanood ko sa ANC about Pulong Duterte. Ano bang update? Parang pinalabas nila na totoo. Actually, wala nga eh. The controversy came from Congressman Saldico. At inamin naman ni Congressman Saldi na wala pa siyang pinangahawakan na ebidensya. So, nandun po yun sa statement niya. Well, on the other hand, nag-order naman siya ng investigasyon. Well, good luck to him. Pero, as far as we can see, it's a generated controversy yan. Nag-press con si Congressman Saldi, hinagis niya to the media yung issue na ito. Siguro, slow news day, pinipick up ng media because, controversial. So, go naman sila. Sabi ni John, posible bang matanggal at makasuhan si Mel Robles pag napatunayan na kakilala nila ang nanalo? Of course. Pwede siyang makasuhan talaga, lalo na. Well, kailangan of course, as in any case, kailangan ng ebidensya. Ano ang legal remedy para mabalik ang SMNI? Well, right now, nag-issue ng notice ang National Telecommunications Commission na i-extend yung suspension nga ng SMNI. So I expect na i-challenge ng mga abogado ng SMNI ito sa Korte Suprema or first doon sa NTC kasi meron nga silang motion to inhibit yung mga commissioners ng NTC, hindi pa po nare-resolve yan. Ang unusual is yung NTC ba? Oo, NTC Region 1 ang nag-issue ng notice of extended suspension. So nagtataka ako, Region 1 ba ang nag-issue ng first o ang pagkakaintindi ko, ito sa national office. So, ang tingin ko dyan, baka Region 1 ang nag-issue para makapag-inhibit yung national. So, medyo i-work out pa yun, aayusin pa yun. Sabi ni Ryan, nasa mandato po ba talaga ng NTC ang mag-issue ng suspension? Opo, pero hindi pwede mag-issue ng suspension kahit preventive suspension kung wala pang proseso. Kasi ang preventive suspension, pwede mong hingin yan doon sa inyong pag nag-file ka ng complaint para hindi mapakialaman ng ebidensya. Ito yung problema Hindi angkop ang preventive suspension doon sa NTC. Kasi ano naman ang ebidensyang maitamper ng SMNI, di ba? By the time that the complaint is issued, the notice is issued, dapat alam na ng NTC kung ano yung actions na iimbestigahan para maparusahan. Sabi ni John Fritz, parang di ganun kaingay ang influence admin o ako lang ba nakaramdam? Ang problema, sir, doon po sa well, kasi kukunti naman talaga din. Sabi ni Florentina, mute ba talagang totoo na iba ang nagpapatakbo sa ating bansa kaya hinahayaan si Speaker Romualdez sa gusto niyang gawin? Paano kung nakamute o bulag-bulagan, bingi-bingihan hanggang 2028? Well, sabi ni Ma'am Cheryl, pwede bang kasuhan ng NTC for their abusive power over SMNI? Yes, but it will most likely be for grave abuse of discretion. So usually damages, and that's a civil case. So, pero kung sasabihin niyo na ito ay criminal case, medyo malabo po unless you can prove that some corruption has occurred. So, hi kay Jepson Ray. Shout out sa mga taga Bacoor, Cavite. Sabi ni Pat, sana ma-investigate din yung Kong Gonzales. Di kasi natapos yung tulay sa Arayat, Pampanga. Sabi ni Happy Fam, civil case lang. Bakit? Sige, sabihin mo muna kung ano yung crime na gusto ninyo. Sabi ko nga, kung may ebidensya na
violation ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, yun. Pero usually that will be a civil case first for grave abuse of discretion. Sabi ni Shamrock, di po ba may presumption of regularity sa pagsuspend ng NTC sa SMNI? Kaya nga po pupunta ka sa hukuman para ma-overturn yung presumption. Sabi ni Ma'am Gina Fe, sana nga pushing words si Kong Barbers kay Mel Robles, milyonaryo na pinagre-resign as PCSO manager dahil pang Guinness Book of World Records ang tuloy-tuloy na panalo ng loto. Okay, sabi, very common yung sentiment in both in all the comments feeds na parang hindi nararamdaman si Presidente Marcos at parang ang nararamdaman nila ay si Speaker Romualdez ang nagpapatakbo. Well, sana kasi may mag-explain, di ba? Sabi ni Randy, si Congressman Teves na alis bilang kongresista. Yes po, pero ang nag-alis sa kanya ay ang Kongreso mismo through their Ethics Committee, which is actually a committee of the whole. So, aasahan nyo ba ang Kongreso na gagawin nila yon kay Speaker? And, di ba? Malabo po yun. Kasi nga, kaya siya Speaker dahil may suporta siya ng mayorya. So, pag nag-file kunwari ng ethics complaint sa kanya dun sa Kongreso, sa dami ng kakampi niya, he will get the vote. Sabi ni Daniel, bakit po lahat ng expose ni Mahardika ay tumatama o nagkakatotoo? Parang ginagawa siyang spokes ng mga supposed whistleblower. Ang latest, absent daw si Mel Robles sa Senate hearing this Thursday. Bakit daw? Sabi ni Joko, good evening. DDS po kami ng wife ko. Sana si VP Sara na lang para di kami nababahala sa safety ng mga anak namin. Dami na namang adik at droga sa Pilipinas. PBBM walang gawa, concert lang alam. Sabi ni Mami Bell, magkakasakit daw po. Okay. Sabi ni Slasher, very disappointed ako kay BBM. Sabi ni Eric Santos, sabi ni Ryan, bakit kaya tayo, nabasa ko na po yun. Sabi ni Slasher, di ko ramdam ang presidente. Ano pong grounds para makapagpatalsik ng House Speaker? Well, kailangan magbago yung composition. Well, kailangan mawalan siya ng suporta ng mga kongresista. Sabi ni Mandu, may nakausap akong congressman na ang PI ay nasa COMELEC na daw at referendum na daw and no one can do anything na. Totoo po ba? Na wala na tayong pwedeng gawin, pwede pa rin naman kasuhan yan. Kasi nga, medyo malabo yung rules dito at hindi naman inabrogate ng ng Supreme Court yung kanilang dating desisyon. So, hindi necessarily abandon yung Santiago versus Comelec na case. Si J. Fabsky is watching from Japan. Hi po. Si Jay naman is watching from Chicagoland. And thanks for sharing your thoughts. Sabi ni Happy Fam, parang ang ginagawa ni BBM, for so long, walang nakikinig sa mga Marcoses, kaya nagbibingi-bingihan din siya. Observation lang yan. I think he's just really trying to be very, very careful. Sabi ni Marcelang Bahaghari, nakapasok na ba ang ICC? Totoo po ba? Yun po ang sinasabi ni former Senator Sonny Trillanes. So, ang nakikita ko dito sa ating comment section, lahat ng tao halos are very dissatisfied. The ones who are here, very dissatisfied about what's going on. Kasi nga naman, sunod-sunod yung kontrobersiya. At ang problema ay hindi naaayos yung mga basic needs ng taong bayan. Pagkain, tubig, kuryente, hanap buhay, yung ekonomiya, good business conditions, transportasyon, internet, which is part of good business conditions. Hindi natin nakikita yon. Ang nakikita natin ay excessive politicking, which hindi naman tayo
Hindi naman first time na nangyayari ito. Pero nagkakaroon ng excessive politicking at the expense of the services of government. Halimbawa, yun na nga, pag-atake kay Inday, kay VP Inday, sa kanyang CF. Tapos ngayon makikita natin na naglalaan ng limpak na pera ang Kongreso para sa kanilang halos confidential kasi tignan nyo, nag-lump sum ng ayuda. Ang ayuda normally, nanggagaling nga yan sa program. Kasi hindi mo naman napipredict yung mga kung ilan ang magiging disasters. How often you're going to need to supplement yung earnings ng taong bayan, yung pagkakailangan when the extraordinary circumstances would call for it. Paano nila ba pipredict yun? So ngayon, ang ginawa nila, gumawa ng isang napakalaki na pondo na supposedly panggagalingan ng ayuda at singit po yan ang laki-laking amounts na siningit through the bicameral conference. Ano yung purpose nyon? Kasi kung hindi yan maubos, realign na naman. Anong ibig sabihin ng realign? Kapag at the end of the year, hindi nagastos ang budgetary allocation, magre-revert kasi yan sa treasury. And so, ang gagawin ng ahensya ay i-realign yan. Ang realignment means, ililipat mo yung you either issue a resolution, ipapaalam nyo sa DBM and so on, nagagamitin ninyo yung natitirang pondo ninyo for another purpose in your office, provided that that purpose already has a budgetary allocation in the expenditure program. So, pag posible na i-realign tapos i-allocate as bonuses, as long as yung bonuses na yun ay nandun sa budget. Sabi nila Galag, silent si PBBM para hindi siya magkamali sa sasabihin niya. Sa dami ba naman ng mali? Bigas, di bumaba. Drogang bumaba. Drogang bumaba ang presyo. Sabi ni Marcelang Bahaghari, ano po ba ang papel ni Aboitiz sa pamahalaang Marcos pagdating sa ekonomiya? Papel? Well, hindi ba isa sa advisors ng ating Pangulo si Mr. Sabin Aboitiz? And that's it. Bukod pa doon halos, malaki yung participation nila ng Aboitiz na korporasyon doon sa sa power sector. Ano daw ang symbol sa background? Yan po ang insignia, yung ng Luminous. Yan po ang profile ng Luminous. That's our sign, kumbaga. Yan ang symbol namin. Luminous is our Facebook page. Sabi ni William, yung go signal po ba ng DILG tungkol sa Chacha ay senyalis na may basbas ang administrasyon? Actually, nag-issue ng clarificatory statement, hahanapin ko pa, ang DILG kasi undersecretary po ang nag-issue ng statement na yon. At ang sabi na personal lang po daw niya yon at hindi po yon ang statement ng DILG. Wala daw direktiba tungkol doon sa Chacha, galing doon sa Malacanang, and therefore dapat hindi yon i-construe as the position of the DILG. Sabi ni Ma'am Anita, mas lalong dissatisfied kami dito sa ibang bansa. Puro negative naririnig mo sa mga OFWs about government. Sabi ni Mekos, it is a battle of the cronies that led politics in chaos. Sabi ni Reg, yung symbol daw namin, yung logo. Yung logo namin, mas maganda pa daw sa logo ng PAGCOR. O naman, yung logo ng PAGCOR parang parang may lasing na pusa na may nahagis, tapos yun yung naging kinalabasan. Sabi ni Abhishek, para siyang naghihiganti sa mga Pilipino dahil sa nangyari sa buhay nila, kaya ngayon siya ay parang pipi at bingi ng klaseng presidente yan. Sabi ni Evie, bakit po ang lalaki ng mga budget at pondo ng gobyerno yet wala pong makita na concrete changes sa kahirapan? Yun nga po kailangan, hindi po kasi maliwanag kung ano yung strategiya nitong administrasyon na ito sa pagpupuksa o pagbabasag ng kahirapan. So dito ang poverty medyo hindi natin nakikita yung programa para malutas yung problema na yon. Magwawala na naman yung mga tolls pag sinabi ko kung hindi katulad ng Duterte administration na napakaliwanag, di ba?
Sabi ni Eric, nag-iipon na si BBM para sa 2028 kasi tagilid siya kay Sara. Eh, hindi naman po tumatakbo si BBM. Sabi ni Rene Abanya, patuloy ang pagtaas ng presyo ng bigas, malamang umabot ng 100 ang kilo. Ayun. Okay, so, eto na naman po tayo. Ang challenge today. Today's challenge ay for both TikTok, YouTube at saka Facebook. Mayroon po ba kayong nakita na nagawa si Pangulong Marcos na pwede natin ikagalak? Okay? Yun yung statement ha. Meron ba siyang nagawa o na pwede nating ikagalak? Okay? Ako meron akong nakita. Kinundo niya yung debt ng ating mga magsasaka na naka-acquire ng land through the Agrarian Reform Program. Okay? Yun, yung farmer's loan. Tama si Tinzi. Sabi ni Cords, wala. Sabi ni Menchab, sa totoo lang wala. Sabi, wala siyang nagawa kaya walang dapat ikagalak, sabi ni Ma'am Myla. Ako, ang tingin ko, indirectly napopromote niya yung mga concert dito. Kaya kumikita din yung mga nag-organize ng concert dito sa Pilipinas. O, sabihin ninyong hindi totoo. Sabi ni Shamrock, nanood siya ng F1 sa Singapore. Counted ba yun? Joke. Sabi ni Facebook user, pagbigay buhay ng Pasig. Sabi ni Romeo, sa malang ng loob. Ay nako. Grabe. Ang daming galit. Hindi ko talaga kayo matanggal dun sa ma-cheer up. Ano ba? Sabi ni Dim, nag-attend siya ng wedding. Okay. Sabi ni Stephanie, napaunite niya yung Congress, unanimous decision parati. Ngayon, ang Kongreso, yun nga. Yun nga lang tayo yung tinutulig sa nila, tayo yung inaaway. Sabi ni Joko, nabuhay ang mga oligarchs. Grabe. So, meron po, nag-chopper pag traffic in expense of Filipino taxpayers. Grabe kayo, ewan. Sabi ni Mami Bell, nakapagpaaral siya ng isang tao sa UK. Sabi na, grabe kayo. Sabi ni Zuki, nabuhay ang mga smugglers. Sabi ni Mingli, where's the pabahay for the poor? 1 million houses. Nakapag-groundbreaking naman, kayo naman. Wala groundbreaking nga lang. Sabi ni Myla, ano masasabi mo video ni Madam? Well, wala talaga akong masabi. I think it was, I don't think kasi it was intended for the public. So ngayon, yung sinasabi niya, nagmumukha talagang insensitive. Sabi ni Baby Advincula, wala po ba tao si BBM na nag-check sa social media about sa mga criticism, hindi critic sa kanila? Nakakarating po ba ang hinaing ng taong bayan? Wala po kasi talaga akong nararamdaman. Sa totoo lang po, trabaho po yan ng PCO. Magmo-monitor ng public opinion. Dapat every so often din nagpapasurvey sila para makita kung ano ang pakiramdam at ano yung satisfaction ratings para dun sa mga tao. So, I'm sure alam nila. Kahit paano. Sabi ni Dim, naka-Maybach na presidential car samantalang si PRD, LC at Lexus. Sabi ni Scarlett, bakit wala siyang spokesperson? Ayaw po niya. Matagal na niyang desisyon yun. Umpisa pa lang. Sabi ni Kalyang 72, meron po yung pangarap na 20 pesos per kilo ng bigas. Na-triple pa niya. Sabi ni Iceberg, tinulungan niya magising at matauhan ng mga nabudel. Grabe. I think ito yata yung comment of the day. So sabi ni Rene, mula ng pamunuan niya, ang mga magsasaka sumirit na ang pagtaas ng bigas. Sabi ni Tomas Neisu, hindi po kami happy, pwede pasali ako sa survey nila. Sabi ni Wellfalks, buhay na naman ng legal corruption. Ayun, sabi ni Jojo Sermoniento, na-legalize na yung corruption. Sabi ni Daniel, galak na galak mga drug pushers at users dahil bumaba presyo ng droga, kahapon pwede na bumili online. Ngayon, available na sa mga suking tindahan sa kalsada, lantaran, bukas gawin na ring night market. Gusto ka bigla. So, grabe. Sabi ni Jays,
Ma'am, yung mga importer ng bigas sa Bulacan, hiningan na ng 30 million na padulas. Totoo ba yan? I mean, my gosh. Sabi ni Jay Sams, napalabas niya yung inis na. Eh di isama niyo na ako dyan. Hindi kasi ako, kumbaga na-frustrate ako dun sa ibang mga polisiya. Lalong-lalo na yung pagdating dito sa bigas. Kasi, yun yung number one na pinangako niya eh. Kaya nga siya umupo bilang kalihim ng agrikultura. Kasi alam niya yung problema eh, naka-blueprint na yan. Kaya medyo nakaka-frustrate. Sabi ni Jays, yung nag-raid si Speaker kasama si Tulfo at Enberg. Sabi ni Lightyears, pag concert ng Coldplay may pakialam pa ang Pinoy, ang daming nanood pero 1.8 billion langaw ang pumunta dun sa Congress. What other legal remedies tinatanong ni Ma'am Patty? Can SMNI do questioning their indefinite suspension imposed by the NTC yesterday? Isasama nila po yan sa kaso. Sabi ni Ryan, kaya bang i-hold ang frustration niya hanggang June? Ako, frustration ko. Frustrated na ako ngayon pa lang eh. Paano ko i-hold pa? Sabi ni Ma'am Stephanie, achievement. Pinahiya niya tayo sa mga pinklawan na inaway natin. Grabe. Sabi ni Rene, alam niya, bakit nabaliktad? Imbis bumaba, lalong tumaas ang presyo. Ano nangyari sa bigas na yan? Sabi ni Eric Santos, meron, si PBBM lang nagpatas ng dugo ng mamamayan. Nang hindi ko magamit ng chicharon. Sabi ni Zuki Bong, ang kan ko na budol. Sabi ni Mami Bell, di po kaya tatanggalin nila ng franchise ang SMNI at ibigay balik sa ABS-CBN. Actually, di naman nila kailangan magbawas ng franchise para magbigay ng bago. Ang mga kinukulang po, yung mga channels. Sabi ni Abishnek, pag nanalo ako ng sweepstakes, mag-travel-travel na lang ako katulad ni Kuting. Good luck kung mapapatagal ka sa bahay, no? Sabi ni Shambak, ang ginawa ni PBBM na ikinagalak ko ay dahil sa kanya, gusto ko na talaga lumaya sa Pilipinas. Kasi di ko na kaya eh. Alright? Sabi ni Well Falks, nag-unite ang Dialawan at Loyalista. Remember, Araneta din si Mar. Sabi ni Julio, can the President really have the power to interfere with NTC regarding SMNI? Well, it's part of the executive department. Pwede, bakit hindi? Sabi ni Ma'am Cheryl, si MR ang kukuha ng frequencies ng SMNI in case natanggalan. Sabi ni Tony, nakagawa na daw siyang specialty centers at super health centers. Saan po? Actually, yung iba, yung specialty centers, hindi pa po natatayo yun. Ang ginawa nila ay nagbukas sila ng parang panibagong munting division doon sa mga sa mga existing na government hospitals para doon sa particular concerns. Halimbawa, cardio center, yun po ang ginagawang specialty centers ngayon. Yung super health centers, ibig sabihin lang po, kasi ang health center po, barangay level or city level lang po yan. And so, ang ginagawa nila ay dinadagdagan nila yung serbisyo nun. Pero ang totoo niyan ay parang glorified, kung ang may sari-sari store, ang super sari-sari store ay glorified mini grocery. Sabi ni Chastity, sino bang makikinig sa mga boses natin? Deadma lang naman tayo ni Junior. Aba, ang ibang mga mamamayan sa bayan. Ganito yon, di ba? You move the heart and the mind before you move the body. Should there come a time, nakakailanganin na mayroong nagagalaw ang ating mga katawan, kumbaga, para dito, para sa ating bayan, kailangan kumbinsido na. Kung kaya't, kailangan ina-explain din natin sa ating mga kababayan kung ano yung mga issues. At kung masaya pa ba sila dito sa mga ongoing na issues na ito. Sabi ni Romeo, hindi man lang nag-issue ng statement ng pakikiramay doon sa tinaangaan ng kalamidad.
Sabi ni Iceberg, anong pwedeng ikaso kay VP Inday sa ICC? Paano siya nadamay sa pag-imbestiga nila kay FPRD? Mayor po kasi daw siya ng Davao City at a time na may issues with the left. Well, hindi naman kasi talaga ma-please lahat. Sabi ni Tanjiro, meron pa rin talagang hindi sasang-ayon. So, tumaas po ang chance, sabi ni Ilats, na manalo tayo sa loto, wag nyo na lang pong itanong kung sino ang mga nanalo. Sabi ni June, okay na lang dyan kayo sa online kasi walang kukontrol sa'yo, you are free. Matagal na po akong online, nauna pang online ko before may karambola stint. Sabi ni, hi kay Ma'am Maricor Imperial Victa. Hi po. Sabi ni George, simula kay Marcos Sr. hanggang kay Marcos Jr., si PRD ang may malasakit sa mga Pilipino. Kaya nga, kailangan i-diminish yung power nila. Alam nyo ba? At i-check niyo sa inyong mga probinsya. Hindi ko alam kung bumili sila ng mga black time o napakiusapan nila ang ilang mga komentarista sa mga probinsya na yung mga maliliit na stasyon ang gamit. At inaaraw-araw nilang bakbakan ang ating vice-presidente. So, kaya nagagawan nila ng paraan para bumaba ang kanyang ratings. Sabi ni Eric Santos, gusto talaga nila pabagsakin ang Duterte family kasi banta sila sa pangarap nila. Totoo, yan. At dahil bigla akong hinihikab na, naninilaw yung kamay ko. Kasi gumawa ako ng turmeric shots kanina. Nakaka-stain pala ng daliri yun. Lahat, pati yung yung cheesecloth na strainer ko, na dilaw na ang kulay. Diyos ko, sa lahat naman ng kulay. Sabi ni Marian, ang tagal nang nasa kabilang buhay ang tatay niya, until now, nagbibigay pa rin ng sakit ng ulo si Junior. Oo, magsisikwate muna ako. Kaya lang, wala ako sa eating window, kailangan na po mag-diet dahil medyo bumibigat na ang katawan. Sabi ni Tanjiro, turmeric tea with milk po, masarap. Ang ginawa ko po ay turmeric with ginger, lemon and orange juice, tsaka of course black pepper at tsaka konting cayenne pepper. Yun mo, dilaw na dilaw. Ay, masyadong kita. Parang si Bart Simpson, ang aking kamay. Dilawan yung kamay ko, patay. So, anong kailangan natin gawin? Anong pwede natin gawin sa panahon na ito? Unang-una, kailangan natin, natural dye po ang turmeric, pero sayang naman kasi kung hindi mo iinumin. Ayun, sabi ni Warren Pontilios, runner up ito sa ating sa ating responses. Sabi niya na uso ang budol na word. Sabi ni Isra, nag-unsubscribe siya sa Karambola kasi iba daw pag wala ako doon. O nga, nalulungkot din ako na na hindi ko na sila kasama. Pero ito na ang masasabi ko ha. Unang-una, para lahat kami nalulungkot. Pero gawa na yun ganito yung nangyari. Wala naman akong maling ginawa. Hindi naman ako nasuspindi. Hindi naman din ako fired. Pero, kung hindi ako aalis, baka marami po ang mawalan ng trabaho. Hindi ko pong pagbibintangan ng mga tao, least of all yung mga kasamahan ko doon dahil hindi naman po sila yung nag-decide nito. Sabi ni Myla, napansin ko din ang kamay mo naninilaw. Ako din po, naggawa ako ng turmeric na nilaw din ako. Pero pati yung ano ba to, yung kuko. Gano'ng katagal kaya ito? Kaloka. Ay, ang isa pa, last bago tayo magtapos, napansin niyo na sinuportahan ni Inday ni VP Inday, si Senator Aimee. Kasi nakapansin na siguro na maraming nagsasabi na nagagalit kay Senator Aimee. Ang isang dahilan ay dahil Marcos pa rin daw siya at hindi mapagkakatiwalaan. Pero ang sinasabi ni VP Inday, nagpapasalamat siya sa tuloy-tuloy na suporta ni Senator Aimee. Now, bakit niya ginagawa ito? Right now, maraming atake kay VP Inday at sa kanyang pamilya. She needs all the kakampi she can get.
At price mo yan kung ang kakampi mo ay na-convert mo yung isang kasama ng katunggali mo. So kung ang challenger kay VP Inday ay nasa kabila, ibang level yun pag nakuha mo yung kanila. So si Senator Amy, isa siyang Marcos. And therefore, malaking maitutulong doon sa kampo ni VP Inday. Hindi naman sinasabi ni VP Inday na magbibigay siya ng benepisyo o kahit ano, or even yung sinasabi ninyong tiwala, kinikilala niya yung tulong. So, mahalaga yun sa isang politician. Nakikilalanin mo yung tulong kasi tignan ninyo, dito sa ating current na Pangulo, yung naalala niyo yung kwento ni na Pebbles at saka ni Madam Maharlika at saka ni Sas tungkol sa the day after elections. Yun yung pagkakataon, yun yung time na dapat nagpapasalamat sa lahat ng mga sumuporta kasi natagumpay. Instead, napakitaan sila ng operasyon. Dahas. Di ba? Parang biglang hindi na sila kilala, pinapaalis sila doon sa HQ, tapos kailangan kung gusto nila ay pumasok uli and so on. So, nakaramdam talaga sila na tsipwera na, samantalang yung mga mayayaman and so on, andun. Yung masama nun, yung mga mayayaman na pumasok sa HQ on the day itself or the day after, ay hindi naman makita ni Anino nung tumatakbo ang ating Pangulo. Pero nung panalo na, andyan sila. So yun po yung doon po nag-umpisa. Ngayon, hindi magkakamali ng ganon or ayaw ni VP, para sa akin nakikita ko na it would be a mistake kung si VP Inday po ang magkakamali ng ganon na hindi niya kikilalanin ang mga tumutulong sa kanya. E di anong pinagkaiba nila ng ating Pangulo na pinoproblema nga natin ni Hani walang salita, hindi tayo kinakausap, pero nakikita natin mga kasama niya ay mga tao na dati silang sinusuka, dati silang minumura. Nakikita natin na may mga kasama siya na hindi man lang tumulong sa kanya nung eleksyon, samantalang yung mga tunay na supporters, yung mga hampas lupa, ay hindi man lang makasingit. Sabi ni Mencha, paano yan? Wala ng SMNI, hindi tuloy makapag-show ang gikan. Madam, hindi pa po, suspendido pa lang po at hindi pa natin alam kung anong ikakalabas ng kanilang hearings. Wait. Hi, are you sneezing? Yung bagong cat nagsisneeze. Ito, sabi ni Crescencio, salamat sa tulong ni Amy kay Sara, pero wala nang tiwala ang taong bayan sa Marcos dahil kay BBM. Hindi man lang magsalita si BBM tungkol sa ICC at People's Initiative. Hindi siya nagsalita publicly, totoo din po yun. Sila rin, attorney sa Karambola, halatang nalungkot din, kaya half sa amin ngayon, Karambola sa umaga at Luminous sa gabi, office labas sa umaga at overtime plancha sa gabi. Sabi ni Florentina, tama. Salamat kay Senator Amy. Hindi naman sinasabi ni VP Inday na magtiwala kasi wala pa naman tayong ipinagkakatiwala sa kanya, so to speak, di ba? Pero naririnig din naman siguro ni VP Inday na hindi pa rin palo dahil naapektuhan si Senator Amy talaga ng gawain ng kanyang kapatid at pinsan. Na ina-acknowledge din dapat natin yun. Apektado siya. Kasi, magagawa natin at bibida yung iba. Sabi ni Coral Pearls, I used to make that turmeric shot for my boss for months and Clorox wipes po ang gamit ko to remove the stain on my hands and Clorox spray naman sa strainer but rinse it well after. Oo, kasi otherwise sasakit yung skin. Masusunog din yung skin. Kaya nga po ako nagpapasalamat kay Ma'am Amy pero di ko pa din siya iboboto. Okay? So yan. Kumbaga kasi ako, makikinig ako parati kay VP Inday. So kung meron siyang statement na iyon ang sinasabi, nagpapasalamat at kinikilala niya yung tulong ni Senator Amy, kikilalanin ko din to. Yun, di ba? Walang nagsasabi na kailangan natin lahat magtiwala kasi syempre, para tayong anong yun, para kang jowa na nag-cheat yung nag-cheat yung jowa mo, ang hirap-hirap magtiwala. So, okay, so yun yung last topic natin. Maraming salamat po sa lahat ng pagtulong ninyo dito. Maraming salamat sa lahat ng pinadala na star, super sticker, super chat, at saka kung anik-anik dito sa TikTok.
wag pong kakalimutan din po, paki-repost lang po yung poster ko tungkol dun sa nawawala naming cat. Mag-o-offer po kami ng reward para kay Kenny. Yun lang po. At meron din akong post tungkol dun sa, meron kasing, nung hinahanap namin yung lost cat ko, si Kenny, may naglapit ng iba pang cat na mukhang may-ari. At kung kayo po ay may nawawalang pusa, pinost ko po yung picture niya doon sa Luminous. Tingnan niyo po kung inyo ito, at i-turn over namin sa inyo. We're taking care of him in the meantime. We don't want him outside on the streets. Para doon din sa and one last, maraming salamat because everybody has been such a help to us every day dito. Yung makapag-usap-usap man lang tayo, di ba, every day, ang laking tulong din po sa ating lahat. Sa dami ng pinagdadaanan natin, di ba, sa dami po ng problema ng bayan, may mga opisyalis talaga tayo na ang papansinin ay pangsariling interes. Yung iba dyan, tumatawid pa sa private sector para magtanggal ng empleyado ng program hosts, di ba? O, hindi lang ako yon. So, sa panahon na ito, we have to stick together. Hindi man tayo nag-agree sa lahat ng bagay, meron tayong pinagkakasunduan na basic things. Diba? Sabi ni Click, baka nanood ng Coldplay. So, yun ang tanging dapat ginagawa natin. At saka syempre, we need to cheer each other up din po. Diba? Alam ko, masama na yung loob natin sa gobyerno, masama na yung loob natin dun sa parang pinaparamdam talaga sa atin na wala tayong power at nasa kanila lahat. Pero, mayroon naman tayong power to resist. Diba? Alam mo rin isipin mo may nagsabi, basahin mo naman. Alam nyo, hindi ko lahat kayang basahin. So, may FB page po ba kayo, sabi ni Luisito? Opo, ang pangalan ng page is, yan, Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan. Dalawa po yun, meron Trixie Cruz Angeles din na page. Pero yung logo dun sa aming, sa FB page, parang green yata yung background kasi ginamit pa namin yun nung campaign. So, meron din po, yung pula naman yung logo, katulad nito, yun yung isa pang page. Pwede po kayo mag-follow dun sa dalawang yon. Pero hindi talagang active yung Luminous na page. So, maraming salamat. Pong kakalimutan, follow dun sa Facebook page namin, sa Luminous, subscribe dun sa aming YouTube channel. Nasa TikTok din po kami, ang hahanapin nyo yung Luminous TCA. Tapos, nasa, ano ba to? Ano ba yung tawag dito? Rumble din po kami. Nakumpleto ko na ba YouTube, Facebook, TikTok, at saka sa Rumble din po kami. Actually, meron din po kaming X, kaya nang hindi ganun ka-active. Pero kung pwede, follow na rin kayo doon para nang sa gayon, dumami tayo. Kailangan natin, mukhang mas tatagal kasi yung X. So, lahat tayo, magpunta din tayo sa X. Hindi pa muna kami masyadong magpo-post, pero consistency at para matanggal din natin yung mga nagtutol sa atin doon. Okay, maraming salamat sa inyong lahat. Gabi na po, tulog na. Para dun sa mga nasa kabilang side ng mundo, magandang araw po sa inyo. We will see you later. Aagahan ko naman mamaya para yung mga hindi nakakanood ng ganito ka-late ay makasama sa atin. So maraming salamat. See you later. Siguro mga hapon. Bye!